Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso? Narito na naman ang inyong lingkod, handang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay, isang kwentong susubok sa tibay ng ating pananampalataya sa kabutihan. Sabi nila, ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo o sa pangalan. Ito raw ay nasusukat sa bigat ng sakripisyo at sa tapang na ipaglaban ng tama. Paano kung ang pinakamalaking banta sa buhay ng isang inosenteng bata ay nagmumula sa taong inaasahan mong magiging kanlungan niya? Hanggang saan aabot ang tapang ng isang pusong itinuring siyang sariling anak? Gabi na sa Villa Crepusculo, ngunit para kay Liwayway, ang tunay na pagsikat ng araw ay tuwing ihahatid niya sa pagtulog ang alaga niyang si Sinag. Sa malawak na silid ng 9 na taong gulang na bata, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampshade sa tabi ng kama na nagbibigay ginhawa sa mga aninong nililikha ng mga mamahaling kasangkapan. Hawak ni Liwayway ang isang manipis na libro ng mga kwentong pambata. Ngunit ang mga mata niya ay nasa mukha ng anghel na si Sinag. Hinaplos niya ang buhok ng bata na amoy sabon at amoy araw pa rin kahit ipalubog na ito. At doon mahinang basa ni Liwayway, namuhay ng mapayapa ang munting prinsipe sa kanyang hardin. Malayo sa lahat ng lungkot, hindi na niya natapos ang pangungusap. Naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Sinag sa kanyang kamay. Dahan-dahan, iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Mga matang tila may bituin sa loob, ngunit ngayon ay may bakas ng kalungkutan. Yaya Liway! Bulong nito, ang tinig ay halos hangin na lamang. Bakit, mahal ko? Malambing na sagot ni Liwayway. Huminga ng malalim si Sinag, tila may inipong lakas ng loob. Sana ikaw na lang ang tunay kong nanay. 1,000 karayom ang tila tumusok sa puso ni Liwayway. May kaunting saya, isang pag-amin sa pagmamahal na alam niyang totoo, ngunit mas matindi ang kirot. Kirot para sa isang batang nangungulila, isang batang naghahanap ng pagmamahal sa maling mga mata. Niyakap niya ng mahigpit si Sinag. Nandito lang palagi si Yaya para sa iyo, Sinag. Palagi. Bulong niya pabalik. Pinipigilan ang sariling mga luha. Ang mainit na sandaling iyon ay biglang pinalamig ng isang tinig mula sa may pintuan. Gabi na, Liwayway. Si Amaris Montemayor de Villa. Nakatayo ito roon, perpekto sa kanyang sutlang pantulog. Ang mamahaling pabango ay tila lumalason sa malinis na hangin ng silid. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay kasing ganda ng isang bulaklak, ngunit kasing lamig ng yelo. Hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Agad na bumitaw si Liwayway kay Sinag at tumayo ng tuwid. Ang mga kamay ay nasa gilid. Ginang Amaris, pinapatulog ko na po si Sinag. Lumakad si Amaris palapit. Ang bawat hakbang ay may awtoridad. Hindi niya tiningnan si Sinag. Ang mga mata niya ay nakapako kay Liwayway. Nakikita ko nga. Pero oras na para matulog at oras mo na rin para bumalik sa lugar kung saan ka nararapat. Ang bawat salita ay may talim. Tumango lamang si Liwayway at lumakad patungo sa pinto. Bago siya tuluyang makalabas, hinalikan niya ang hangin patungo kay Sinag. Isang lihim na ritual na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Sa hapagkainan, ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Si Gideon de Villa, ang amo ni Liwayway, ay nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang asawa. Ang paghanga sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Para sa kanya, si Amaris ang sagot sa lahat ng kanyang panalangin matapos mamatay ang una niyang asawa. Hindi ko alam kung paano ko pa ito sasabihin. Mahal ko. Simula ni Gideon, ang tinig ay puno ng pagsamba. Pero binigyan mo ulit ng liwanag ang Villa Crepusculo. Ang tahanang ito ay muling naging isang tunay na tahanan dahil sa'yo. Ngumiti si Amaris, isang ngangiting pinraktis ng husto.
Ginagawa ko lang ang lahat para sa'yo at para kay Sinag. Nasa isang sulok si Liwayway, naghahanda ng kape, ngunit narinig niya ang lahat. Nakita niya ang bahagyang pag-irap sa mga mata ni Amaris nang banggitin ang pangalan ng bata. Nakita niya kung paanong ang mga daliri nito ay bahagyang humigpit sa hawak na kopita, mga detalyeng hindi nakikita ni Gideon na nabubulagan ng pag-ibig. Speaking of Sinag, masayang sabi ni Amaris, inilapag ang kanyang kopita. May naisip ako, mahal, para naman makalanghap siya ng bagong hangin. Nakausap ko ang mga pinsan ko sa probinsya. Naisip kong ipadala muna siya doon pansamantala, kahit mga ilang linggo lang, para makapaglaro naman siya sa labas, malayo sa alikabok ng syudad. Nagliwanag ang mukha ni Gideon. Napakagandang ideya niyan, mahal. Isa kang napakabuting ina para sa kanya. Naniga si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ipadala si Sinag. Saan? Bakit biglaan? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. May napakamali sa planong ito. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Liwayway. Matapos ang kanyang mga gawain, naglakad-lakad siya sa pasilyo para siguraduhing nakalak ang lahat ng pinto. Ang buong bahay ay tahimik na. Napadaan siya sa sala, kung saan ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa malaking bintana. May naaninag siyang isang anino sa gitna ng silid. Si Amaris. Nakatayo ito sa harap ng isang maliit na mesa. Sa ibabaw nito ay may isang papel. Nakatalikod si Amaris, kaya't hindi siya napansin ni Liwayway. Akmang aalis na si Liwayway nang marinig niya ang isang tunog. Isang mahinang tunog ng papel na pinupunit. Nagtago siya sa likod ng isang haligi at sumilip. Ang papel na hawak ni Amaris ay isang drawing. Isang drawing na ginawa ni Sinag noong isang linggo. Iyon ay larawan ng una nitong ina, si Ginang Clara, na may nakasulat sa ilalim, Miss na kita, nanay. Dahan-dahan, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, pinunit ni Amaris ang drawing, hindi sa paraang galit. Ginawa niya ito nang may kalkulado at malamig na pagkamuhi. Pinunit niya ito sa maliliit na piraso. Ang bawat punit ay tila isang paglapastangan sa alaala ng namayapa at sa pagmamahal ng isang bata. Pagkatapos, hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa sahig na parang mga tuyong dahon bago siya tumalikod at umakyat sa hagdan na para bang walang nangyari. Naiwan si Liwayway sa dilim, nanginginig. Ang puso niya ay tumitibok hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang tiyak na kaalaman. Ang babaeng iyon ay hindi magdadala ng liwanag sa pamamahay na ito, dahil ang dala niya ay isang kadilimang mas masahol pa sa gabi. 2 araw na ang nakalipas mula nang umalis si Sinag. Para kay Liwayway, ang 2 araw na yon ay parang 2 taon ng walang katapusang katahimikan. Ang Villa Crepusculo, na dati napupuno ng mga yapak at halakhak ng isang bata, ay naging isang malaking museo ng kalungkutan. Bawat sulok, bawat silid, ay may dalang alaala na ngayon ay tinik sa kanyang dibdib. Sa 2 araw, inutusan siya ni Amaris na linisin ng husto ang silid ni Sinag. Isang utos na tila simple, ngunit para kay Liwayway, ito ay isang parusa. Ang bawat damit na kanyang tinitiklop ay may amoy pa rin ng bata. Ang bawat laruan na kanyang inaayos ay may bakas pa ng maliliit na kamay nito. Habang inaalis niya ang sapot ng gagamba sa ilalim ng kama, may nasagi ang kanyang kamay. Isang bagay na pamilyar. Hinila niya ito palabas. Si Kapitan Bituin, ang maliit na robot na gawa sa lata na laging daladala ni Sinag kahit saan siya magpunta. Kahit sa pagtulog ay yakap-yakap niya ito. Imposibleng iwan niya ito ng sadya. Imposible. Mahigpit na hinawakan ni Liwayway ang laruan, ang malamig na metal ay tila sumisigaw sa kanya na mayroong mali. Sa pagbaba niya, naabutan niya si Amaris sa sala, kausap ang hardinero tungkol sa mga rosas. Naglakas loob si Liwayway na magtanong. Ginang Amaris, magalang niyang simula.
Tumawag na po ba si Sinag? Kumusta na po kaya siya sa biyahe niya? Tumingin si Amaris sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. Maayos naman daw. Medyo nahilo lang sa biyahe dahil sa mga likulikong daan papunta sa bundok. Bundok? Kumunot ang noo ni Liwayway. Akala ko po ba ay sa tabing dagat ang probinsya ng mga pinsan ninyo? Naalala niya ang pag-uusap nila sa hapagkainan. Isang mabilis na kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Amaris bago ito napalitan ng isang matamis na ngiti. Oo nga pala. Nagbago ang plano. Sa kabilang pamilya siya dinala. Alam mo na, mas maraming kalaro doon. Ang sagot ay mabilis. Masyadong mabilis. Tumango na lang si Liwayway at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit ang pag-uusap na yon ay nag-iwan ng masamang lasa sa kanyang bibig. Ang mga kasinungalingan ay nagsisimula ng maging pabaya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Liwayway. Ang imahe ng pinunit na drawing at ang naiwang robot ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, ang tanging ingay ay ang marahan na tunog ng lumang orasan sa dingding. Tik, tak, tik, tak. At sa pagitan ng mga tunog na yon, may narinig siya. Isang tunog na napakahina na kung hindi ka sigurado ay iisipin mong guni-guni mo lang. Isang hikbi. Isang mahinang pag-iyak ng isang bata. Natigilan si Liwayway. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang tunog ay tila nanggagaling sa dulo ng pasilyo ng mga katulong, malapit sa pader, kung saan nakasabit ang isang malaking-malaking larawan, ang portrait ng yumaong si Ginang Clara, na pinintura pa nito mismo. Dahan-dahan siyang naglakad, ang bawat hakbang ay maingat. Sumunod siya sa tunog, papalapit ng papalapit, tila nanggagaling ito sa likod o sa loob mismo ng pader. Paanong? Nang malapit na siya, biglang tumigil ang tunog. Napalitan ito ng nakabibinging katahimikan. Akmang ididikit na niya ang kanyang tainga sa pader ng isang anino ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito, Liwayway? Napatalon sa gulat si Liwayway at napaharap. Si Amaris. Nakatayo ito roon, balot sa dilim. Tanging ang mukha lamang ang bahagyang naiilawan ng buwan mula sa bintana. Ang kanyang tinig ay malamig at mapanganib. Gaginang! Nauutal na sabi ni Liwayway. Ang puso niya ay kumakaripas sa kaba. Aakala ko po ay may narinig akong pusa. Isang palusot na kahit siya ay hindi naniniwala. Hindi gumalaw si Amaris. Tinitigan niya si Liwayway mula ulo hanggang paa, na para bang binabasa nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ay tumingin ito sa malaking larawan sa pader at pabalik kay Liwayway. Pusa? Ulit nito, may halong pangungutya. Walang pusa sa bahay na ito, Liwayway. Lumapit si Amaris. Ang bawat hakbang ay mabagal at may diin. Tumayo ito sa pagitan ni Liwayway at ng pader na para bang isang bantay. Gabi na. Maraming bagay ang naririnig natin sa dilim na gawa-gawa lang ng ating isipan, sabi ni Amaris. Ang tinig ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. At may mga bagay sa pamamahay na ito na hindi mo dapat pinakikialaman. Tinitigan niya ng diretso sa mata si Liwayway. Ang ngiti ay nawala na nang tuluyan sa kanyang mukha. Tandaan mo yan. Pagkasabi noon, tumalikod na si Amaris at naglakad palayo. Ang kanyang sutlang damit ay marahang humahagod sa sahig, nag-iiwan ng isang landas ng katahimikan at banta. Naiwan si Liwayway na nakatayo roon, nanginginig. Hindi na dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa kasiguraduhan na ang narinig niya ay hindi guni-guni. At ang pader na yon ay nagtatago ng isang sikretong mas madilim pa sa gabi. Hindi na natulog si Liwayway ng gabing iyon. Ang mga salita ni Amaris ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang paulit-ulit na banta. Ngunit mas malakas ang tunog ng hikbi na narinig niya
Isang tunog na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Buong gabi siyang nag-isip, nagplano, at nagdasal. Alam niyang kung magkakamali siya, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya. Ngunit kung hindi siya kikilos, isang buhay ang maaaring mapahamak. Kinaumagahan, sinadya niyang maging abala sa hardin kung saan tanaw niya ang garahe. Naghintay siya. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Ang bawat tunog ng sasakyan sa malayo ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. At pagkatapos, dumating ang pagkakataong hinihintay niya. Narinig niya ang boses ni Gideon at Amaris na nagpapaalam sa mga katulong. Mayroon daw silang mahalagang pananghalian na kailangang puntahan sa kabilang bayan. Nakita ni Liwayway ang paglabas ng kanilang eleganteng itim na kotse mula sa gate. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa maglaho ito sa kalsada. Ito na. Ngayon o hindi na kailanman. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib habang mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Ang ibang mga kasambahay ay abala sa kani-kanilang mga gawain sa kusina at sa labahan. Walang nakapansin sa kanya. Dali-dali niyang tinungo ang pasilyo ng mga katulong. Doon, naghihintay ang larawan. Ang napakalaking portrait ni Ginang Clara na may gintong kuwadro na mas mabigat pa yata sa kakanya. Ang nangiti sa larawan ay tila nagyayelo, isang paalala ng kaligayahang matagal nang nawala sa tahanang iyon. Huminga ng malalim si Liwayway. Para sa'yo ito, sinag. Bulong niya sa sarili. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Itinukod niya ang kanyang balikat sa gilid ng kuwadro at itinulak. Wala. Hindi ito gumalaw kahit isang sentimetro. Ang bigat nito ay tila bigat ng lahat ng lihim sa bahay na yon. Sinubukan niya ulit. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa puwersa. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw. Pawis at luha ang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata habang itinutulak niya ang larawan ng dating amo para iligtas ang anak nito. Dahan-dahan. Dahan-dahan. May narinig siyang isang mahinang kaluskos, isang tunog ng lumang kahoy na kumikiskis sa pader. Gumalaw ito. Sa panibagong lakas na dulot ng desperasyon, itinulak niya pa ito ng mas malakas. Gumewang ang larawan at dahan-dahang gumilid na parang isang higanteng nag-aatubiling ibigay ang kanyang sikreto. Nang sa wakas ay nagkaroon ng sapat na puwang, ang tumambad sa kanya ay hindi pader. Isang maliit at lumang pinto na gawa sa maitim na kahoy, walang hawakan, tanging isang maliit na trangkang bakal lamang, nakatago sa likod ng sining, nakatago sa likod ng isang alaala. Nanginginig ang mga kamay na inangat ni Liwayway ang trangka. Isang tunog ng kalawang ang pumuno sa tahimik na pasilyo. Itinulak niya ang pinto. Isang bugso ng hangin ang sumalubong sa kanya. Hangin na mabaho, amoy kulob at amoy ihi. At sa loob ng kadiliman, sa isang espasyong kasinlaki lang ng isang aparador, nandoon siya. Ang kanyang sinag, isang maliit na figura na nakabaluktot sa isang sulok, ang mga tuhod ay yakap-yakap sa dibdib. Ang dating masayang damit nito ay marumi at gusot. Ang balat nito ay maputla. May isang basong walang laman at isang plato na may natuyong kanin sa tabi niya. Para siyang isang halaman na tinanggalan ng araw. Nanlambot ang mga tuhod ni Liwayway. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang pangalan ay namutawis sa kanyang mga labi na parang isang panalangin. Dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang ulo. Ang mga mata nito ay walang buhay. Ngunit nang makita siya, isang munting kislap ang lumitaw. Yeah. Wait. Ang bulong nito, ang tinig ay basag at halos hindi marinig. Ang dalawang salitang yon
ay sumira sa puso ni Liwayway sa 1,000 piraso. Dali-dali siyang pumasok sa masikip na espasyo at niyakap ang bata. Ang katawan ni Sinag ay mainit sa lagnat at nanginginig. Nandito na si Yaya. Mahal ko, ilalabas kita rito. Umiiyak na, sabi ni Liwayway habang hinahaplos ang likod ng bata. Akmang aalalayan na niyang tumayo si Sinag nang may marinig siyang isang tunog mula sa labas. Isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang tunog ng isang paparating na kotse sa driveway. Ang tunog ng makina ng itim na sasakyan ni Gideon at Amaris. Bumalik sila. Bumalik sila ng napakaaga, gulat, pagkatakot, desperasyon. Ang tatlong emosyon ay sabay-sabay na humampas kay Liwayway na parang isang malaking alon. Sa labas, ang tunog ng makina ng kotse ay huminto na. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng mga pinto. Patawad, mahal ko. Humihikbing bulong ni Liwayway kay Sinag na mabilis niyang ibinalik sa madilim na sulok. Babalik si Yaya, pangako. Hinalikan niya ang nagniningas na noo ng bata bago siya mabilis na lumabas at isinara ang maliit na pinto. Ang tunog ng trangkang bakal na muling isinasara ay parang tunog ng isang selda sa bilangguan. Kailangan niyang ibalik ang larawan. Ngayon din, sa natitirang lakas na dulot ng adrenaline, itinulak niya pabalik ang mabigat na kwadro. Bawat sentimetro ay isang pakikipaglaban. Ang kanyang mga hininga ay sunod-sunod at mabibigat. Narinig na niya ang mga boses sa di kalayuan, ang tawa ni Amaris, ang malalim na tinig ni Gideon, isang huling tulak. Sa wakas, ang larawan ay bumalik sa dati nitong pwesto. Itinatago ang karumal-dumal na sikreto sa likod ng isang perpektong ngiti. Si Liwayway, pawisan, magulo ang buhok at damit, at may bahid ng alikabok sa mukha, ay sumandal sa kabilang pader. Hinahabol ang kanyang hininga. Kailangan niyang makausap si Senyorito Gideon. Siya lang. Kailangang maniwala nito sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Alam niyang madalas dumiretso sa silid-aklatan ang kanyang amo pagkarating. Mabilis ngunit maingat siyang naglakad. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Gaya ng inaasahan, naroon si Gideon, nagtatanggal ng kanyang coat. Mag-isa siya. Ito na ang pagkakataon niya. Senyorito Gideon, tawag ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig at puno ng pagmamakaawa. Napalingon si Gideon. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat sa itsura ng matagal na nilang kasambahay. Liwayway, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Lumapit si Liwayway. Ang mga kamay ay nanginginig. Senyorito, kailangan niyo po akong pakinggan. Si Sinag po. Sige, si Sinag. Anong tungkol kay Sinag? Tanong ni Gideon. Ang pag-aalala ay nagsisimula nang mabakas sa kanyang mukha. Maayos lang siya, di ba? Hindi po. Hindi po siya umalis. Nandito lang po siya sa bahay. Halos pasigaw na, sabi ni Liwayway. Nakatago po siya sa likod ng larawan ni Ginang Clara. Kinulong po siya ni Ginang Amaris. Ang mga salita ay lumabas mula sa kanyang bibig na parang isang rumaragasang ilog. Ngunit sa halip na maniwala, ang mukha ni Gideon ay napalitan ng pagkalito. Anong sinasabi mo? Kinulong? Liwayway? Anong pinagsasasabi mo? Bago pa man makasagot si Liwayway, isang malambing na tinig ang pumuno sa silid. Mahal, anong nangyayari dito? Pumasok si Amaris. May dalang isang baso ng tubig para kay Gideon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong pag-aalala. Ngunit nang makita niya ang itsura ni Liwayway at marinig ang huling sinabi nito, ang baso ay tila nang hina sa kanyang pagkakahawak. Dahan-dahan niya itong inilapag. Liwayway, bakit? Tanong ni Amaris. Ang kanyang boses ay basag na para bang siya ang nasasaktan. Humarap si Liwayway sa kanya. Ang galit ay nagsisimula
nang pumalit sa takot. Alam mo ang ginawa mo. Hayop ka. Anong klaseng tao ka para gawin yon sa isang bata? Tama na, sigaw ni Gideon, na ngayon ay nakatayo na sa pagitan ng dalawang babae. Ngunit si Amaris ay umiling lamang at mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Humarap siya kay Gideon. Ang muka ay puno ng sakit at pagkabigo. Alam kong hindi niya ako gusto para sa'yo, Gideon. Humihikbing sabi ni Amaris. Mula pa noong una, ramdam ko. Pero hindi ko akalain na aabot sa ganito. Nagagawa siya ng isang napakalaking kasinungalingan para lang sirain ako, para sirain tayo. Ang bawat salita ay isang patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Gideon. Tumingin siya mula sa umiiyak niyang asawa patungo sa desperadong si Liwayway. Hindi totoo yan, sigaw ni Liwayway. Puntahan niyo ang pader, senyorito. Tingnan niyo mismo. Ngumiti si Amaris sa gitna ng kanyang mga luha, isang ngiting mapait. Sige, mahal. Kung yan ang gusto niya. Pero bago yan, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Katatawag lang sa akin kanina ng pinsan ko para kumustahin si Sinag. Nag-text din siya. Ipinakita niya ang screen ng telepono kay Gideon. Naroon, sa isang malinis at maliwanag na screen, ang isang mensahe. Hi Ate Amaris, enjoy na enjoy si Sinag dito. Ang daldal, ayaw na ngang umuwi. Haha. Ingat kayo dyan. Iyon na yon. Ang ebidensya, ang patunay, isang kasinungalingang mukhang katotohanan laban sa isang katotohanang mukhang kabaliwan. Ang mukha ni Gideon ay nagdilim. Ang pagkalito ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Dahan-dahan siyang humarap kay Liwayway. Ano ang klaseng demonyo ang pumasok sa isip mo, Liwayway? Ang tanong niya. Ang bawat salita ay mababa at puno ng pagbabanta. Pero senyorito, tumahimik ka. Sigaw niya. Ang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid-aklatan, nagpatigil sa lahat. 20 taon kang nagsilbi sa pamilyang ito. Itinuring kitang higit pa sa isang katulong. At ito ang isusukli mo? Pagsaselos, paninira. Pag-iimbento ng isang kwentong karumal-dumal para lang sa ano? Para ano? Liwayway. Napaatras si Liwayway. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang puso niya ay dinudurog. Hindi kita palalayasin, malamig na sabi ni Gideon. Naglakad palapit sa kanya hanggang sa halos magkadikit na sila. Dahil sa respeto ko sa aking mga magulang na kumuha sa'yo, pero pakinggan mo ako. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang galit ay nagniningas. Isa pang salita tungkol dito. Isa pang paratang sa asawa ko. Isa pa. At sa kalye ka natitira bukas. Naintindihan mo ba? Walang nagawa si Liwayway kundi tumango. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal. Mabuti. Ngayon, umalis ka sa paningin ko. Talikuran. Naglakad si Liwayway palabas ng silid-aklatan. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Sa kanyang likuran, narinig niya ang mahinang boses ni Amaris na nagpapasalamat kay Gideon at ang yakap na ibinigay nito. Nakarating siya sa kanyang maliit na silid at isinara ang pinto. Doon, sa katahimikan, bumagsak siya sa sahig. Napahagulol siya. Isang iyak na walang tunog, isang iyak ng kabiguan, ng kawalan ng pag-asa. Walang naniwala sa kanya. At sa likod ng isang pader, ang isang munting sinag ng araw ay patuloy na nilalamon ng dilim. Lumipas ang isang araw na para bang isang makapal at mabigat na kumot ng abo ang bumalot sa bilang krepuskulo. Para kay Liwayway, ang bawat utos, bawat tingin ay may kasamang paghamak. Ang ibang mga kasambahay ay umiiwas sa kanya, nagbubulungan sa mga sulok. Kumalat ang balita. Si Liwayway, ang pinagkakatiwalaan,
ay nagseselos at naninira sa bagong ginang. Si Gideon ay hindi na siya kinakausap. Ang tingin nito, kung magkasalubong man sila, ay malamig at puno ng pagkadismaya. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga tingin ni Amaris. Isang tingin ng tagumpay, isang ngiti na puno ng pang-aasar na tanging si Liwayway lang ang nakakakita. Ipinapamukha sa kanya sa bawat pagkakataon na siya ang nagwagi. At bilang parusa, bilang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan, binigyan siya ni Amaris ng isang espesyal na gawain. Liwayway, sabi ni Amaris kinabukasan habang nag-aalmusal sila ni Gideon. Ang boses nito ay matamis na parang pulot, ngunit may lason. Naisip ko lang, dahil mukhang marami kang libreng oras para mag-isip ng mga kwento, bakit hindi mo linisin ng husto ang aming silid, ang master's bedroom? Gusto kong kuminis ito mula sahig hanggang kisame. Iyon ay isang sampal sa kanyang mukha. Ang paglilinis sa personal na silid ng mag-asawa ay isang gawaing nagpapakita ng sukdulang tiwala. Isang tiwalang alam ni Amaris na winasak na nito. Walang nagawa si Liwayway kundi tumango. Masusunod po, ginang. Sa loob ng malawak na silid ng mag-asawa, ang bawat bagay ay nagsisigaw ng karangyaan. Ngunit para kay Liwayway, ang lugar na yon ay parang isang hawla. Ang hangin ay mabigat, puno ng pabango ni Amaris at ng mga kasinungalingan nito. Nagsimula siyang maglinis. Ang bawat kilos ay mabagal at walang buhay. Pinunasan niya ang alikabok sa mga mamahaling gamit, inayos ang mga damit na nagkakahalaga ng kanyang isang taong sahod. Halos gusto na niyang sumuko. Halos gusto na niyang tanggapin na talo na siya. Habang nililinis niya ang sahig malapit sa paanan ng malaking kama, napansin niya ang isang kahon na bahagyang nakausli sa ilalim. Isang ordinaryong kahon ng sapatos, tila kinalimutan. Akmang itutulak niya ito pabalik nang may maalala siya. Ang kahon na ito. Nakita na niya ito dati. Ito ang kahon na laging bit-bit ni Amaris nung mga unang araw nito sa villa at palagi niya itong itinatago. Dahil sa utos na linisin ang lahat, hinila niya ang kahon palabas. Baka kailangan lang niyang punasan. Ngunit sa kanyang paghila, bumukas ang takip nito at kumalat ang laman sa sahig. Hindi ito sapatos, mga sobre, maraming mga sobreng kulay kape at puti. Ang iba ay lukot na. Ang iba ay may mga selyo mula sa iba't ibang kumpanya. At ang isa ay nahulog ng bukas. Ang sulat sa loob ay bahagyang nakalabas. Isang salita ang nakaagaw ng kanyang pansin, nakasulat sa malalaki at pulang letra. Final demand. Ang kuryosidad ay mas naging malakas kaysa sa kanyang pag-iingat. Kinuha niya ang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga unang linya. Miss Amaris Montemayor, this is your final notice regarding your outstanding debt of 5 million pesos. Failure to settle this amount within 48 hours will force us to take legal and necessary actions. Threats to your personal safety may be imminent. 5 milyong piso. Binuksan niya ang isa pang sobre. Isang notice of eviction mula sa isang condominium unit. Binuksan niya ang isa pa, isang sulat mula sa abogado tungkol sa isang nabigong negosyo. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pagmamadaling magpakasal, ang pagiging desperado, ang pagkamuhi kay Sinag, ang tagapagmana ng yaman ng mga Divila. Hindi ito tungkol sa selos, hindi ito tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtakas. Si Gideon ay hindi isang asawa. Siya ay isang kaligtasan. At si Sinag ay hindi isang paslit. Siya ay isang hadlang. Biglang, ang mabigat na kumot ng abo na bumabalot sa kanya ay nagsimulang maglaho. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang malamig at matigas na bagay. Pagkaunawa. Alam na niya ngayon kung ano ang kanyang kalaban. Hindi isang masamang madrasta na galing sa fairy tale, kundi isang babaeng desperado,
Isang babaeng nasa bingit ng panganib. Isang babaeng gagawin ang lahat para mabuhay. At ang isang taong desperado ay mapanganib. Mabilis niyang ibinalik ang mga sulat sa kahon, isinara ito, at itinulak pabalik sa ilalim ng kama na para bang walang nangyari. Ngunit may nagbago na sa kanya. Ang apoy sa kanyang puso ay hindi na lamang isang maliit na baga. Ito ay naging isang naglalagablab na siga. Hindi na siya lumalaban ng pabulag. Ngayon, may hawak na siyang sandata. Isang lihim. Isang motibo. Nang pumasok si Amaris sa silid, makalipas ang isang oras para tingnan ang kanyang trabaho, sinalubong siya ni Liwayway ng isang tingin na hindi niya inaasahan. Isang tinging kalmado, matatag, at mapanganib. Nagulat si Amaris. "Tapos ka na?" Tanong nito, medyo naiilang. Tumango si Liwayway. "Opo, ginang. Malinis na po ang lahat." Bago siya tuluyang lumabas, nag-anunsyo si Amaris sa buong kabahayan. "Magkakaroon tayo ng isang malaking saliw-salo sa Sabado ng gabi." Masayang sabi nito, "Para ipagdiwang ang bago nating buhay. Gusto kong imbitahan ang lahat ng mahahalagang tao sa buhay ni Gideon." Narinig ni Liwayway ang anunsyo mula sa may pintuan. Isang salo-salo. Isang selebrasyon. Isang entablado na puno ng mga importanteng tao. At bigla, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na mapanganib, kasing desperado ng kanyang kalaban. Ang salo-salo na yon ay hindi magiging isang celebration. Ito ang magiging wakas. Ang mga sumunod na araw bago ang salo-salo ay naging isang laro ng pusa't daga. Si Amaris ay naging anino ni Liwayway. Ang bawat kilos niya ay binabantayan. Kung siya ay pupunta sa kusina, susunod ito. Kung siya ay magwawalis sa hardin, bigla itong sisilip sa bintana. Ang mga ngiti ni Amaris ay mas naging matamis, ngunit ang mga mata nito ay hindi na bumibitaw sa kanya, na para bang isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Alam ni Liwayway na kailangan niyang makahanap ng paraan. Kailangan niyang maabutan ng tulong si Sinag. Ang bata ay nasa 5 araw na sa madilim na kulungan. Baka hindi na ito tumagal. Ang pagkakataon ay dumating isang hapon. Inutusan siya ni Amaris na magdala ng merienda sa silid-aklatan para kay Gideon. Dala-dala ang isang bandehado ng kape at ensaymada, dumaan siya sa pasilyo kung nasaan ang larawan. Alam niyang nakatingin si Amaris mula sa dulo ng pasilyo. Sinadya niya. Ipinatid niya ang sarili niyang paa. Sa isang malakas na kalabog, ang lahat ng nasa bandehado ay bumagsak sa sahig. Ang basag na tasa, ang natapong kape, ang gumulong na ensaymada. "Naku po!" Malakas na sigaw ni Liwayway, puno ng pagkataranta. "Ang clumsy ko!" Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang paglapit ni Amaris. "Ano ba yan, Liwayway? Mag-ingat ka naman!" Sigaw nito, puno ng inis. Habang si Amaris ay abala sa pagsermon, ginawa ni Liwayway ang kanyang plano. Mabilis, habang kunwari pinupulot ang mga bubog, sinipa niya ang isang buong ensaymada at isang maliit na Tetra Pak ng juice papunta sa ilalim ng isang maliit na mesang palamuti na nakatayo malapit sa pader ng larawan. Ang lugar ay madilim at bihirang linisin. "Linisin mo yan! Agad-agad!" Utos ni Amaris, bago ito tumalikod at bumalik sa sala. Naiwan si Liwayway na mag-isa. Sa ilalim ng mesa, nakatago ang kaunting pag-asa. Dasal niya sa hangin na sana'y may paraan para makuha ito ni Sinag. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Nakatayo si Amaris sa kanyang silid, hawak ang telepono. Nanginginig ang kanyang kamay. Kanina pa ito tumutunog. Isang numerong hindi rehistrado. Alam niya kung sino yon. Sinagot niya ito. "Hello? Oras na, Amaris?" Sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. "Ang party mo raw ay sa Sabado?" "Tamang-tama. Magpapadala ako ng mga bisita.
Kung wala pa rin ang pera ko pagsapit ng linggo ng umaga, baka ang susunod na party na pupuntahan ng asawa mo ay ang burol mo. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Amaris. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Malapit na. Wala nang panahon. Sagot ng lalaki bago nito ibaba ang telepono. Napahawak si Amaris sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga plano ay kailangang magtagumpay. Wala nang atrasan. Ngunit ang katulong na yon, si Liwayway. Nakikita niya sa mga mata nito. Hindi ito sumusuko. Ang babaeng iyon ay isang bomba na kahit anong oras ay maaaring sumabog. Kailangan niyang unahan ito. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang kasing simple, ngunit kasing talim ng isang patibong. Kinahapunan, nakita ni Liwayway si Amaris sa pasilyo. May hawak na martilyo at isang maliit na bagay na kumikinang. Lumapit ito sa larawan ni Ginang Clara. May ipinukpok ito sa gilid ng kuwadro. Nang matapos ito at umalis, maingat na lumapit si Liwayway. Isang maliit na kampanang tanso. Isang napakaliit na kampanang nakasabit sa isang halos hindi makitang sinulid na nakakabit sa mismong kuwadro ng larawan. Anumang paggalaw sa larawan, gaano man kaliit ay magdudulot ng tunog. Ito ay isang palamuti sa mata ng iba. Ngunit para kay Liwayway, ito ay isang alarma. Isang patibong. Ang daan niya patungo kay Sinag ay sarado na. Bumalik siya sa kanyang silid. Ang puso niya ay puno ng kabiguan. Paano na? Paano niya ililigtas si Sinag kung hindi na niya ito mapupuntahan? Napaupo siya sa kanyang kama at tumingin sa labas ng bintana. Sa hardin, ang mga hardinero ay nag-aayos ng isang maliit na entablado para sa salo-salo. Magkakaroon ng banda, magkakaroon ng mga talumpati, at doon, isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong mas delikado, mas hayagan, at walang atrasan. Kung hindi niya kayang ilabas si Sinag ng palihim, kung gayon ilalabas niya ang katotohanan ng hayagan, ang entablado, ang mikropono, ang mga bisita. Gagamitin niya ang mismong selebrasyon ni Amaris bilang entablado ng pagbagsak nito. Magsasalita siya sa harap ng lahat. Kinabukasan araw ng salo-salo, abala ang lahat. Ang bawat isa ay kumikilos, naghahanda. Si Liwayway ay gumagawa ng kanyang mga tungkulin na may kakaibang kalmadong determinasyon. Habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa florera, lumapit sa kanya si Amaris. Ang nangiti nito ay kasing ganda ng umaga, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Magpaganda ka mamayang gabi, Liwayway. Mahinang sabi nito, halos isang bulong. Siguraduhin mong naroon ka. Tumigil ito at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. May sorpresa ako para sa'yo. Isang bagay na hinding-hindi mo malilimutan. Pagkasabi noon, tumalikod na si Amaris at naglakad palayo. Ang halakhak ay mahinang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nag-iiwan kay Liwayway ng isang malamig na kaba na gumagapang sa kanyang likuran. Alam ni Liwayway sa sandaling iyon, ang larong ito ay hindi na lang tungkol sa kung sino ang mananalo. Tungkol na ito sa kung sino ang matitirang nakatayo. Ang hardin ng Villa Crepusculo ay nabago. Naging isang paraiso ng mga puting ilaw na nakasabit sa mga puno, mga mesang may mamahaling mantel, at mga bulaklak na tila walang katapusan. Ang hangin ay puno ng tunog ng isang string quartet na tumutugtog ng mga klasikong himig at ng halakhak ng mga mayayamang bisita na nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit. Sa gitna ng lahat, si Gideon de Villa ay nakatayo sa tabi ng kanyang asawa, si Amaris, na parang isang hari at reyna. Si Gideon, sa kanyang itim na suit, ay puno ng pagmamalaki. Si Amaris, sa kanyang pulang bestida na kumikinang sa bawat galaw, ay ang larawan ng perpektong kagandahan at kaligayahan.
Walang sino man sa mga bisitang iyon ang makakaalam ng kasamaang itinatago ng kanyang ngiti. Si Liwayway ay nasa gilid, malapit sa kusina, nakasuot ng kanyang malinis na uniforme. Tahimik siyang nagmamasid. Ang bawat minuto ay tila isang paghihintay. Hinihintay niya ang sandaling aakyat sa entablado si Gideon para sa kanyang talumpati. Iyon ang hudyat. Iyon ang pagkakataon niyang agawin ang mikropono. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis na tila gusto nitong kumawala. Pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Tumingin siya sa mga bisita, mga senador, mga negosyante, mga kilalang personalidad. Sa harap nila, isisiwalat niya ang lahat. Wala nang atrasan. Nakita niyang naglakad si Gideon palapit sa entablado. Malapit na. Inayos ni Liwayway ang kanyang uniforme at huminga ng malalim. Inihahanda ang sarili. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang kamay ang marahang dumapo sa kanyang braso. Liwayway! Si Amaris, nakangiti ito sa kanya, ngunit ang mga mata nito ay may kakaibang kislap. Mabutit narito ka. May isang napakahalagang bisita na gustong kumausap sa iyo ng personal. Isang matalik na kaibigan ng yumaong, si Ginang Clara. Natigilan si Liwayway. Isang kaibigan ni Ginang Clara? Sino? Ang puso niya ay biglang napuno ng kaunting pag-asa. Baka ito na ang kakampi na kailangan niya. Sino po siya? Nasaan po? Tanong ni Liwayway. Nasa loob siya. Sa may bandang likuran. Sa lumang stockroom. Medyo pribado kasi siyang tao. Halika. Samahan na kita. Sabi ni Amaris. Ang pagkakahawak sa kanyang braso ay bahagyang humigpit. Nag-alinlangan si Liwayway. Tumingin siya sa entablado. Si Gideon ay nagsisimula ng magsalita. Mga kaibigan, huwag kang mag-alala. Saglit lang ito. Sabi ni Amaris, ang boses ay tila nagmamadali. Mas importante ito. Dahil sa pag-asang makahanap ng tulong at sa bigat ng awtoridad sa tinig ni Amaris, sumunod si Liwayway. Naglakad sila papasok sa bahay, palayo sa ingay at liwanag ng salo-salo, patungo sa isang madilim at tahimik na pasilyo. Ang lumang stockroom, isang bodega kung saan itinatambak ang mga sirang gamit at mga lumang kasangkapan. Madilim at amoy alikabok. Pumasok ka. Hinihintay ka na niya sa loob. Sabi ni Amaris, itinuturo ang bahagyang nakabukas na pinto. Sumilip si Liwayway sa loob. Madilim, walang tao. Pero wala naman pong tao, Ginang. Pumasok ka lang. Ulit ni Amaris. Ang boses ay mas matigas na ngayon. Sa kanyang paghakbang papasok sa madilim na silid, isang malakas na tulak sa kanyang likuran ang nagpatumba sa kanya. Bumagsak si Liwayway sa sahig. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumama sa isang lumang kahoy na baul. Bago pa man siya makabangon, narinig niya ang isang malakas na kalabog. Ang pinto. Isinara ito. At pagkatapos, ang tunog na nagpabagsak sa lahat ng kanyang pag-asa. Ang tunog ng isang susi na umiikot sa seradura. Click! Ginang Amaris! Sigaw ni Liwayway habang sinusubukan niyang buksan ang pinto. Buksan niyo to! Anong ibig sabihin nito? Sa labas ng pinto, narinig niya ang isang tawa. Isang tawa na malamig, matagumpay, at puno ng kasamaan. Ito ang sorpresa ko sa iyo, Liwayway, sabi ni Amaris mula sa kabilang panig ng pinto. Ang boses ay malinaw sa kabila ng makapal na kahoy. Akala mo ba hahayaan kitang sirain ang gabing ito? Ang gabing pinaghandaan ko? Manigas ka riyan. At bukas ng umaga, kapag natapos na ang lahat, palalabasin kitang magnanakaw. Sasabihin kong nahuli kitang nagnanakaw, kaya kita kinulong. Walang sino man ang maniniwala sa'yo. Hayop ka! Palabasin mo ako dito! Sigaw ni Liwayway. Ang kanyang mga kamao ay dumadagundong sa pinto. Ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay ang papalayo ng mga yapak ni Amaris. At sa di kalayuan, sa labas ng bahay, narinig niya ang boses ni Gideon
mula sa sound system. At nais kong pasalamatan ang pinakamamahal kong asawa, si Amaris, na nagdala ng bagong liwanag sa aming buhay. Ang boses ng lalaking pinagsisilbihan niya, ang boses ng lalaking kailangan niyang kumbinsihin, ngunit napakalayo nito. Napaluhod si Liwayway sa madilim at maruming sahig, napapaligiran ng mga sirang alaala ng nakaraan at ng kanyang sariling basag na pag-asa. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang ingay ng banda at ng mga nagkakasiyahang bisita ay lalamunin lamang ang kanyang tinig. Wala ng pag-asa. Talo na siya. Nakinig siya habang nagpapatuloy ang salo-salo sa labas, habang ang buong mundo ay nagdiriwang. At sa loob ng madilim na bodega, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liwayway ang tunay na kahulugan ng pagiging bilanggo. Nakaluhod sa sahig. Ang mga luha ni Liwayway ay tumutulo sa alikabok. Ang bawat palakpak at halakhak mula sa labas ay parang isang insulto. Talo na siya. Nabigo niyang iligtas si Sinag. Nabigo siya sa kanyang pangako. Napayukos siya at napahagulhol. Ang katawan ay nanginginig sa bigat ng kabiguan. Ngunit sa kanyang pagyuko, sa gitna ng kadiliman, may isang bagay na sumilay. Isang maliit na sinag ng liwanag mula sa buwan na tumatagos mula sa isang maliit na siwang malapit sa kisame. Isang lumang ventilation vent, isang maliit na bintana patungo sa labas, na may rehas na bakal na kinakalawang na. Bigla, isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi pa tapos ang laban. Habang siya'y humihinga, lalaban siya. Tumingin siya sa paligid. Ang bodega ay puno ng mga itinapon na gamit. Mga sirang silya, mga lumang libro, at isang mahabang piraso ng bakal. Isang bahagi ng isang nasirang rehas ng kama. Perpekto. Kinuha niya ito. Mabigat. Ngunit ang bigat nito ay nagbigay sa kanya ng determinasyon. Kinaladkad niya ang isang lumang baul sa ilalim ng vent at umakyat dito. Hindi niya ito abot. Ipinatong niya ang isang sirang silya sa ibabaw ng baul. Naging isang hindi matatag na tore. Maingat siyang umakyat. Ang lahat ay umuuga. Ngunit sa wakas, naabot na niya ang vent. Ginamit niya ang dulo ng bakal para ipasok sa pagitan ng mga tornilyong kinakalawang na. Sinubukan niyang tanggalin ito. Matigas. Para sa'yo ito, Sinag. Bulong niya habang ginagamit ang lahat ng natitirang lakas. Isang malakas na tulak. KRRRKKK. Ang tunog ng kinakalawang na metal na sumusuko. Isa pa at isa pa. Hanggang sa ang rehas ay bumigay at nahulog sa sahig na may malakas na kalabog. Wala ng panahon. Alam niyang narinig iyon sa labas. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa butas at itinaas ang kanyang sarili. Ang mga gilid ng butas ay matalim. Naramdaman niya ang pagkasugat ng kanyang mga braso at binti, ngunit hindi niya ito ininda. Sa wakas, nakalabas siya. Nasa likod siya ng villa sa isang madilim na bahagi ng hardin. Ang kanyang uniforme ay punit-punit at marumi. Ang kanyang buhok ay magulo. May dugo sa kanyang mga braso. Mukha siyang baliw. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang apoy na hindi kayang patayin. Narinig niya ang boses ni Gideon sa entablado. Malapit na itong matapos. Tumakbo si Liwayway. Tumakbo siya na parang hinahabol ng kamatayan. Umiiwas sa mga guwardiya. Nagtatago sa likod ng mga puno at halaman. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy, ngunit hindi siya tumigil. Kaya't muli, sabi ni Gideon sa mikropono, ang kanyang mga ngiti ay abot tenga. Nais kong ialay ang gabing ito sa babaeng muling nagpatibok ng aking puso. Ang aking asawa, ang aking buhay, ang aking Amaris. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti si Amaris. Kumakaway na parang isang reyna. Niyakap siya ni Gideon. Sa gilid ng entablado, nakita ni Amaris ang dalawang gwardiya na tumatakbo, tila may hinahanap. Ngumiti siya. Alam niyang si Liwayway na yon. Huli na ang lahat.
Maraming salamat sa inyong pagdalo. Hindi na natapos ni Gideon ang kanyang sasabihin. Isang figura ang biglang umakyat sa entablado mula sa gilid. Isang babaeng marumi, sugatan, at may apoy sa mga mata. Si Liwayway. Ang lahat ay natigilan. Ang banda ay tumigil sa pagtugtog. Ang mga bisita ay napanganga. Liwayway? Bulong ni Gideon, puno ng pagkabigla at galit. Anong ginagawa mo rito? Bumaba ka. Ngunit hindi nakinig si Liwayway. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng lahat, inagaw niya ang mikropono mula sa pagkakahawak ni Gideon. Ang biglaang feedback mula sa mga speaker ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Isang matinis na tunog na bumasag sa perpektong gabi. Humarap si Liwayway sa mga tao. Ang kanyang dibdib ay umaakyat baba. Hinahabol ang hininga. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa gitna ng dagat ng mga mukhang naguguluhan hanggang sa makita niya ang mga mata ni Amaris, mga matang nanlalaki sa gulat at pagkamuhi. Senyorito, patawad po, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw na naririnig sa buong paligid. Mga ginang, mga ginoo, patawarin niyo po ang aking pang-aabala. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa mikropono. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang kanyang tinig ay nagsimulang maging matatag. Puno ng isang kapangyarihang ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Nais ko lang pong magbahagi ng isang maikling kwento. Tumingin siya ng diretso kay Amaris at pagkatapos ay kay Gideon. Tungkol sa isang sinag ng araw na pilit ikinukubli ng isang madilim na takip silim. Anong kabaliwan ito? Galit na bulong ni Gideon sa sarili. Sinubukan niyang agawin pabalik ang mikropono, ngunit umiling si Liwayway. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa sa kanya na pakinggan muna siya. May isang munting sinag ng araw. Nagpatuloy si Liwayway sa mikropono. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw. Nagbibigay liwanag at saya sa isang malaking bahay. Ngunit ang takip silim, ang dapit hapon, ay nainggit sa kanyang liwanag. Gusto niyang suluhin ang araw, kaya't pilit niyang ikinubli ang munting sinag. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Si Amaris na kanina'y nagyayelo sa gulat, ay mabilis na kumilos. Mga gwardiya, kunin niyo siya. Nawawala na siya sa sarili. Sigaw niya. 2 gwardiya ang nagsimulang umakyat sa entablado. Sinabi ng takip silim sa lahat na ang sinag ay naglakbay sa malayo. Hindi pinansin ni Liwayway ang mga gwardiya. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Gideon. Ngunit gabi-gabi, may naririnig na mga hinaing sa dilim, mga hikbing nagmumula sa isang pader. Bigla, natigilan si Gideon. Ang mga salita, ang pader. Ito ang mga sinabi sa kanya ni Liwayway sa silid-aklatan. Mga salitang pinili niyang huwag paniwalaan. Itinigil niyo yan, sigaw ni Amaris. Ikinulong ng takip silim ang sinag sa likod ng isang magandang larawan. Patuloy ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsisimula nang tumulo sa kanyang mga pisngi. Isang larawan na sumisimbolo sa tunay na pagmamahal, ngunit ginamit para itago ang sukdulang kalupitan. 6 na araw. 6 na araw na walang sapat na pagkain, walang liwanag, nag-iisa sa dilim. Ang huling pangungusap ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Gideon. 6 na araw. Iyon ang bilang ng mga araw mula nang umalis si Sinag. Tumingin siya kay Amaris. Ang kanyang asawa ay hindi na nakangiti. Ang mukha nito ay balot ng purong pagkasuklam. At sa ilalim noon, takot. Isang bakas ng takot na ngayon lang niya nakita. Gideon, mahal ko, huwag kang maniwala sa kanya, sabi ni Amaris. Lumalapit sa kanya. Ang boses ay nanginginig. Baliw siya, ngunit hindi na nakikinig si Gideon. Ang larawan, ang mga hikbi, ang pagbabago sa kilos ni Liwayway,
Ang text message na mukhang perpekto. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng isang nakapangingilabot na kahulugan. Bumaba siya ng entablado. Itinutulak ang mga gwardiyang papalapit kay Liwayway. Naglakad siya. Pagkatapos ay tumakbo. Palayo sa liwanag ng salo-salo. Papasok sa madilim na pasilyo ng kanyang sariling tahanan. "Gideon!" sigaw ni Amaris, sumusunod sa kanya. Ang ilan sa mga bisita, dahil sa kuryosidad, ay sumunod na rin. Ang kanilang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Naiwan si Liwayway sa entablado, nanginginig. Binitawan niya ang mikropono, na lumikha ng isa pang matinis na tunog bago ito tuluyang namatay. Ginawa na niya ang kanyang bahagi. Ngayon, nasa kamay na ng Diyos at ni Gideon ang lahat. Bumaba siya at sumunod sa nagkakagulong mga tao. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Naabutan niya sila sa pasilyo. Si Gideon ay nakatayo sa harap ng larawan ni Clara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Si Amaris ay pilit siyang hinihila palayo. "Ano ang ginagawa mo, Gideon? Magmumukha tayong tanga sa harap ng lahat." "Bitawan mo ako," sigaw ni Gideon, isang sigaw na puno ng sakit at galit na nagpatigil sa lahat. Iwinaksi niya ang kamay ni Amaris. Humarap siya sa larawan. Sa tulong ng dalawang bisitang lalaki, itinulak nila ang mabigat na kwadro. Sa pag-ilid nito, isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga tao. Ang maliit at madilim na pinto. "Hindi!" bulong ni Gideon. Ang mukha ay namumutla. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit nakatrangka. Sa kanyang desperasyon, sinipa niya ito. Muli at muli, hanggang sa ang lumang kahoy ay bumigay at bumukas ng may malakas na kalabog. Ang sumalubong sa kanila ay ang amoy at ang katahimikan. Dahan-dahang pumasok si Gideon. Ang ilaw mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang parihaba sa madilim na sahig. At doon, sa sulok, nakita nila siya. Si Sinag. Nakahiga, hindi gumagalaw. Ang muka ay napakaputla sa ilalim ng maruming buhok. Isang nakapangingilabot na katahimikan ang bumalot sa lahat. At pagkatapos, isang sigaw. Isang sigaw ng isang ama na nakita ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Sinag! Dali-daling binuhat ni Gideon ang kanyang anak. Anak ko, gumising ka." Umiiyak niyang sabi habang tinatapik-tapik ang pisngi ng bata. Si Liwayway, na nakatayo sa may pintuan, ay napahagulhol. Dahan-dahang iminulat ni Sinag ang kanyang mga mata. "Titatay," ang bulong nito. Bago ito muling nawalan ng malay, sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ay nawala. Ang katotohanan ay naroon. Sa kanilang harapan, sa anyo ng isang halos walang buhay na bata. Ang lahat ng mga mata ay bumaling kay Amaris. Nakatayo siya roon, nakasandal sa pader. Ang kanyang magandang pulang bestida ay isang insulto sa eksena. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Talo na siya. At alam niya iyon. Nagsimulang may tumawag ng ambulansya, may tumawag ng pulis. Habang inilalabas ni Gideon ang kanyang anak, dumaan siya sa tabi ni Amaris. Tumigil siya. Tinitigan niya ito, hindi nang may galit, kundi nang may sukdulang pagkamuhi at pagsisisi. "Diyos ko, Amaris," bulong niya. "Ano ang nagawa ko?" Nang dumating ang mga pulis, walang nagawa si Amaris kundi sumama. Habang isinasakay siya sa sasakyan, napalingon siya at nakita si Liwayway na nakatayo sa di kalayuan. Tahimik na umiiyak habang pinagmamasdan ang paalis na ambulansya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. "Sinira mo ang buhay ko!" Isinigaw ni Amaris. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Hindi pagsisisi, ngunit hindi na ito narinig ni Liwayway. Ang tanging nasa isip niya ay ang batang nasa loob ng ambulansya, ang kanyang sinag ng araw na sa wakas ay nailabas na mula sa kadiliman.
Lumipas ang 3 linggo. Ang ingay at kaguluhan ng gabing iyon ay napalitan na ng isang malalim at halos sagradong katahimikan sa Villa Crepusculo. Ang mga mamahaling palamuti ay naroon pa rin, ngunit ang dating pakiramdam ng karangyaan ay napalitan ng pagpapakumbaba. Ang balita tungkol sa ginawa ni Amaris Montemayor ay kumalat na parang apoy, at ngayon ay hinaharap na niya ang hustisya para sa kanyang mga krimen. Si Sinag ay nakalabas na ng ospital. Ang kanyang katawan ay unti-unti nang bumabalik sa lakas. Ang lagnat at dehydration ay nagamot na. Ngunit may mga sugat na hindi nakikita, mga sugat sa kanyang isipan at puso na mangangailangan ng mas mahabang panahon para maghilom. Hindi na siya palatawa tulad ng dati. Madalas siyang tahimik. Ang mga mata ay laging tila naghahanap ng mga anino sa sulok. Isang hapon, nakaupo si Sinag sa hardin, sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan sila madalas maglaro ni Liwayway. May hawak siyang papel at mga krayola, ngunit hindi siya gumuguhit. Nakatitig lang siya sa puting papel. Lumapit si Liwayway. May dalang isang baso ng sariwang juice. Naupo siya sa tabi ng bata, hindi nagsasalita. Sa loob ng 3 linggo, ito ang naging routine nila. Ang pag-upo ng tahimik, ang pagiging isang presensya na nagbibigay ng kapanatagan nang walang hinihinging kapalit. Biglang kinuha ni Sinag ang itim na krayola at gumuhit ng isang maliit na kahon sa gitna ng papel, isang madilim na kahon. Pagkatapos ay tumigil ito. Tumingin si Liwayway sa ginuhit ng bata. Pagkatapos, marahan niyang kinuha ang dilaw na krayola. Sa ibabaw ng itim na kahon, gumuhit siya ng isang malaking-malaking araw. Ang mga sinag nito ay tila yumayakap sa buong papel. Tumingin si Sinag sa idinagdag ni Liwayway. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang maliit, halos hindi makitang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kamay ni Liwayway at hinawakan ito ng mahigpit. Sa loob ng bahay, pinagmamasdan sila ni Gideon mula sa bintana ng silid-aklatan. Sa loob ng 3 linggo, dinala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang bigat ng pagkakamali, ng pagiging bulag, ng halos pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak dahil sa sarili niyang kahangalan. Huminga siya ng malalim at lumabas. Naabutan niya si Liwayway na nag-iisa na sa hardin, nililigpit ang mga krayola. Liwayway, tawag niya. Ang kanyang boses ay hindi na tunog amo, kundi tunog tao. Puno ng pag-aalinlangan at pagsisisi. Humarap si Liwayway. Senyorito Gideon, huwag mo na akong tawaging senyorito, sabi niya, umiling. Gideon, tawagin mo akong Gideon. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan. Wala akong mga salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi Liwayway. Simula ni Gideon, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa damuhan. Ang salitang salamat ay kulang. Ang salitang patawad ay isang insulto sa ginawa kong hindi pagtitiwala sa iyo. Naiintindihan ko po, mahinang sagot ni Liwayway. Hindi, sabi ni Gideon. Sa wakas ay tumingin na sa kanyang mga mata. Hindi mo naintindihan, muntik nang mamatay ang anak ko. At ako ang nagbukas ng pinto para sa demonyong halos pumatay sa kanya. Nabuhay ako sa isang kasinungalingan dahil iyon ang gusto kong makita. At ikaw na nakakita ng katotohanan, ay sinaktan ko pa at hindi pinaniwalaan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ng matipunong lalaki. Hindi lang buhay ni Sinag ang iniligtas mo, Liwayway. Iniligtas mo rin ako mula sa sarili kong katangahan. Hindi nagsalita si Liwayway. Hinayaan lang niya itong ilabas ang lahat. Kaya't nandito ako, patuloy ni Gideon, hindi bilang iyong amo, kundi bilang isang ama na may utang na loob na hindi kayang bayaran. Nais kong hilingin sa iyo na manatili ka, hindi bilang kasambahay, hindi bilang yaya,
Huminga siya ng malalim. Manatili ka bilang pamilya, bilang tagapangalaga ni Sinag, bilang kaibigan, bilang isang haligi ng tahanang ito na minsan mo nang isinalba. Isang alok na hindi inaasahan ni Liwayway, isang alok na nagpabago sa lahat. Tumingin siya kay Gideon at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang kanyang amo, kundi isang lalaking wasak, isang amang nagsisisi, isang taong naghahanap ng kapatawaran. Tatanggapin ko po, sabi niya. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kinabukasan, maagang gumising ang lahat. Magkakasama silang tatlo, si Gideon, si Liwayway, at si Sinag, na nakaupo sa hardin, pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang lamig ng umaga ay napapawi ng init ng kanilang pagsasama. Habang ang langit ay nagiging kulay kahel, biglang hinawakan ni Sinag ang kamay ni Gideon sa isang tabi at ang kamay ni Liwayway sa kabila. Pagkatapos, dahan-dahan pinagpatong niya ang mga kamay nilang dalawa sa ibabaw ng kanyang maliit na kamay. Nagkatinginan si Gideon at Liwayway. Sa kanilang mga mata, may isang bagong pag-unawa, isang bagong simula. Ang takip silim ay nagwakas na. At para sa kanila, isang bagong Liwayway ang kasibay-wayway ang kasisikat pa lamang. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento ng sakripisyo, katapangan, at pagmamahal na hindi nasusukat sa anumang dugo o kayamanan. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Liwayway, Gideon at Sinag ay ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi ito ay nabubuo sa pag-ibig na handang magsakripisyo, sa tapang na ipaglaban ang tama, at sa pagpapatawad na naghihilom kahit ng pinakamalalim na sugat. Ipinapaalala nito sa atin na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pagsikat na naghihintay na isang bagong Liwayway. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong pumupukaw sa inyong mga puso. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Anong klaseng mga kwento pa po ang gusto ninyong marinig sa mga susunod? Huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Gustong-gusto po naming marinig ang inyong mga saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula po sa aming munting sulok, hangad namin ang inyong kaligayahan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.